Isang katotohanang mahirap tanggapin na ang daan patungo kay Jesus, na siya naman nating daan patungo sa Ama, ay walang iba kundi ang ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman po ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay. At sinabi, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay neighbor. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, lahat tayo, kapag tinanong, gusto mo bang mapunta sa langit? Of course, ang ating sagot, yes. Pero ang tanong, paano? Paano tayo mapupunta sa langit? Paano tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan? And that is the same question na meron itong binata dito sa ating gospel. Ang tanong niya kay Jesus, paano ba ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? And of course, kung tayo ay magsasaliksik, kung gusto nating mapunta sa langit, tayo ay bibigyan ng set of laws and norms tulad ng 10 Commandments na kinakailangan nating sundin. But sometimes, parang kung titingnan natin yung 10 utos ng Diyos, para bang ang sinasabi rito is, huwag, bawal. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi sa hindi totoo. No? Para bang sinasabi rito na okay lang wala kang gawin. No? Kung titingnan natin,
para bang magiging passive tayo. No? Passive na okay lang basta wala kang ginagawang masama. Huwag kang gagawa ng mali. Huwag kang gagawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Huwag kang gagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa. Pero mga kapatid, magkaiba yung hindi ka gumagawa ng masama, pero baka hindi ka rin naman gumagawa ng mabuti. Kaya nga dinadala tayo ni Jesus doon sa fulfillment ng batas na yon. At ano ba yung fulfillment ng batas? Sabi rito sa gospel, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. And yung pag-ibig, yung pagmamahal is not only avoiding sin. Hindi lang yung pag-iwas natin sa masama, hindi lang yung pag-iwas natin sa kasalanan, but love is more about doing. It's an action word. Hindi passive, but active. Mayroon tayong dapat gawin. Kaya nga ang tanong ng binata, ano ang dapat kong gawin? And Jesus inserted, ng tanong, sino naman yung aking kapwa na kinakailangan kong mahalin gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili? Because iisipin natin na yung kapwa ay yung kaibigan lang, yung kapamilya lang, yung kakalahi mo lang, o yung nagmamahal lang sa'yo. And Jesus gave a very beautiful parable and very familiar sa ating lahat yan. Yung talinghaga ng mabuting Samaritano. We know the story. Pero mga kapatid, kung mapapansin natin yung sa gospel, ang tanong ng binata, sino ang aking kapwa? And Jesus at the end of the story, changed the question. Para bang sinasabi niyang, mali ang tanong mo. Hindi sino ang aking kapwa. Na para bang mamimili ka ng tutulungan mo. Ang sabi ng Panginoon, sino ang naging kapwa? It is more challenging for us. Kasi it's like saying, ikaw yung maging kapwa. Sino yung naging kapwa, yung tumulong? Ibig sabihin, kinakailangan nating maging mabubuting Samaritano. At ito yung sikreto, mga kapatid. If we want to go to heaven, sabi nga ng ating Panginoon, paano ba tayo makakapunta sa langit? Paano tayo makakapunta sa Ama? There's only one way, and that is Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So it's only Jesus. There is no other way. Walang ibang daan para tayo makarating sa Ama, para makarating sa buhay na walang hanggan, kundi si Jesus. But the question is, paano tayo makakarating kay Jesus? Ito yung malaking challenge sa atin. At itong gospel na ito today, itinuturo sa atin, pinapahayag sa atin, that the way to Jesus, ang ating daan patungo kay Jesus, ay walang iba kundi ang ating kapwa. Our neighbor is our way to Jesus. Sabi niya, kung ano ang ginawa mo sa mga kapatid mong ito, ginawa mo sa akin. Kaya kung ano yung ginagawa natin sa kapwa, ginagawa natin kay Jesus. Kapag ginawa natin ng masama ang ating kapwa, kapag hindi natin tinulungan ang ating kapwa, yun din ang nangyayari. Ginagawan din natin ng masama si Jesus o hindi rin natin tinutulungan si Jesus. Kaya nga dun sa gospel na ito, sa parable of the Good Samaritan, ang tanong na Jesus, sino yung naging kapwa? Dumaan yung temple priest, dumaan yung Levite, iniwasan nila itong nakahandusay na ito. Why? Because of the set of norms, because of the law of purity. Hindi nila sigurado kung patay na o buhay pa ba itong namatay. Kapag hinawakan nila, they will be declared as unclean. Mas mahalaga sa kanila yung batas, yung panuntunan, kaysa dun sa charity, dun sa love. Kaya nga itinuturo sa atin mga kapatid, that love is an action word. Pag tayo'y tunay na nagmamahal, dadalhin natin o dadalhin tayo nito sa pakikipagkapwa, sa pagtulong, sa pagmamalasakit, sa pagdamay, sa pagkalinga ng ating kapwa. Our neighbor, ang ating kapwa, is our sure way to Jesus, who is our way, our truth, and our life. Kaya nga kung gusto nating makarating sa langit, mga kapatid, tingnan mo, ano yung ginagawa mo sa kapwa mo. Sinasaktan mo, inaabuso mo, binabaliwala mo, hindi mo tinutulungan, hindi mo dinadamayan, wala kang pakialam. Lahat ng ito may repercussion. Lahat ng ito ay aalingaw-ngaw sa kabilang buhay. Kaya habang may pagkakataon, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, let us invest
goodness, doing good things sa ating kapwa. Kung ang ating kapwa ang daan kay Jesus, habang nabubuhay tayo, gawin na natin ang nararapat para sa ating kapwa. Huwag isawalang bahala, huwag maging walang pakialam. Mahalaga that we have to do something. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, tulungan mo kami na makapagmalasakit at gumawa ng mabuti sa aming kapwa araw-araw sa pananampalataya at paniniwala na kung ano ang gawin namin sa aming kapwa ay ginagawa namin sa iyong anak, ay ginagawa namin sa iyo. Sana ang aming kapwa ay maglapit sa amin kay Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.